Kaya mo bang magmahal ng mula sa puso? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the first letter of Peter, chapter 1, verses 18 to 25, and I read it for you. You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your ancestors, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish. He was destined before the foundation of the world, but was revealed at the end of the ages for your sake. Through him you have come to trust in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are set on God. Now that you have purified your souls by your obedience to the truth, so that you have genuine mutual love, love one another deeply from the heart. You have been born anew, not of perishable but imperishable seed, through the living and enduring Word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flowers falls, but the word of the Lord endures forever. That word is the good news that was announced to you. Di ba't madaling magmahal kapag mabait sa atin ng tao? Madaling magmahal kapag naiintindihan po tayo, kapag pinapahalagaan tayo, at kapag walang nasasaktan. Pero papaano po kapag mahirap na? Papaano kung nasasaktan na tayo, nabigo o hindi nasuklian ang kabutihan natin? Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta damdamin, dahil ang damdamin ay nagbabago. Minsan masaya tayo, malamig, minsan puno ng gana, minsan pagod. Kaya ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa emosyon. Ang pag-ibig ay isang desisyon, isang pagpili araw-araw. Pinapaalalahanan tayo ni San Pedro na mahalin natin ang isa't isa ng taos sa puso at may malinis na puso. Hindi mababaw na uri ng pagmamahal, hindi pakitang tao lamang, kundi pagmamahal na totoo at dalisay. Pero papaano nga ba tayo makakapagmahal ng may mula sa puso? Una, matuto lamang tayong magmahal ng totoo kapag naalala natin kung papaano tayo minahal ng Diyos. Sabi sa pagbasa, tayo ay tinubos hindi sa pamamagitan ng pilak o ginto, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Ibig po niyang sabihin, napakahalaga natin sa Diyos. Minahal niya tayo kahit makasalanan tayo, kahit hindi tayo perpekto. Magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. Ang pagmamahal ni Jesus ay mapagpatawad. Ang pagmamahal niya ay marunong umunawa, marunong magsakripisyo, at higit sa lahat, ang pagmamahal niya ay hindi makasarili. Kaya ang pagmamahal na may purong puso ay hindi lang sa salita. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pagpili nating gumawa ng mabuti kahit mahirap, magpatawad kahit nasaktan tayo, sa pagpili nating umunawa kaysa manghusga, manatiling mabuti kahit hindi lahat mabuti sa atin. Minsan iniisip natin na hindi natin kayang magmahal ng ganito. At totoo naman, mahirap talaga. Pero hindi tayo nag-iisa. Kapag hinahayaan nating kumilos si Kristo sa ating puso, unti-unti niya tayong binabago upang matutong magmahal tulad niya. Pipiliin mo bang magmahal? Hindi lang kapag madali at masaya, kundi kahit may pagsasakripisyo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Ito po ay isinasabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa pagmamahal mong wagas at totoo. Turuan mo kaming magmahal ng may dalisay na puso, gaya ng pagmamahal mo sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na magpatawad, umunawa at magmahal kahit mahirap. Naway makita ka ng ibang tao sa paraan ng aming pagmamahal.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.